Ayun. Ay, hello. Hello, IK Peeps. Andito po tayo ngayon kasama si Miss Bambi tsaka si Sir Roland ng pakilala po kayo ng Hello, good evening, comics people. So, ako si Bambi at siya si Roland. Kami ang Comics by Imagination. ayun, Imagination. So, ayun po. May bago po kayong i-release na book for this weekend? Yes, actually not for this weekend. Ni-release namin last weekend sa Money Popcorn. Re-release ng Around Banahaw. And then next weekend, December 2, dun sa All Comics na Comiket Mas, yung sequel niya. Siya, no? As opposed yung sa... Nung medyo na-release na namin novel. So, eto siya. Meron ako nun. It was yung history was under Chopsoy, yung Christopher. And then, na mabitin yung story. Then, at the same time, ayun, nangyaan na lang namin kasi it's from Chopsoy to sell Chopsoy, which is yung, Carnal Banahaw. Sabi ko yung Chopsoy, ha? Yeah. Wala na siya. Hindi na siya. Nasagasaan ng pandemya. Circulation na actually. Itong, since yun nga, Cristobal. And then, publisher, isa-self-pub na lang namin. Tumaas na yung mga printing ko. So, parang bagay, para collectors ourselves, di ba? Parang nakaka-collected. Oo. For OC, form siya, yung itsura niya. So, pantay. So, 3 issues din yung naunang book. Dapat. 3 issues din siya. Wait naman yan. Printer din? Tinry ko i-convince si Bambi. Medyo, to be honest, kasi manga kasi yung background. Artist, pabor din ako sa black and white. At saka napansin ko kasi nung sometimes kasi kapag biglang nag-painting, minsan nawawala yung medyo yun nga, medyo okay. Kasi medyo okay ba? Ako, tagal hiatus nila namin to. Ako sa pagdodrawing. So, talagang ng detail. Gutom. So, yun, talagang dinitin. Masyadong nagda-dark yung, tawag dito, para din to, ginawan ko siya ng connecting covers. Hindi ibig sabihin, Yes. Bali, currently, ganito siya. Ayan. And for, Cristobal, dyan, going. Ganyan, kahit isa-isa siya. Yes. Talagang naputol. So, dinevise ko. Maganda siya as standalone. So, may love na ganyan eh. Tapos, iba yung pagka-OC nyo dun. Kaya oo. Yun. Talagang kapag mostly ginawa yung Cristobal, ka na pala na pero tayo naman, kaya Ma'am Bambi, question, script ba? Ready na siya? Dati pa? Actually, natapos yung first, actually, yun, 5 years ready na yung script. Between then and ganyan lang mga input. Kasi 100% masusunod. Siyempre, relevant. Correct. So, may allusion. Ngayon, iba na yung... Nakalayo. So, at saka yung may input siya. So, he will do kasi thumbnail. Suggestions.
Na-discard na Force script. Tapos nalapos na pwede mo dugtungan. Nung una-una, so, ayun. Kaya yung ending. Kasi, ano yung ending? Sosihan lang. Pages ang nadagdag. So, from there, i-work out natin na ilang days ang kailangan ng printer. So, dapat yung production natin, ito na yung deadline. So, gano'n na lang. Hindi ka pwede magdagdag ng 8 pages bigla. Mga ganun. Well, kapag nandun pa naman yung oras. Pero tama din naman yun na syempre, ang namin is yung release dates ng So, doon ko din sinusundan kung may mapapabago ba ako kasi parang medyo gusto ko yung ganitong, tatry ko yung ganitong gawin. Baka mas feeling ko mas maganda. Pero minsan kapag yun nga, meron naman mga instances na nire-revert ko naman dun sa original kasi hindi naman nag-work. Tsaka iba rin yung pacing ng script eh. Like kunyari may mga scenes sa script na maikli pero ang binibigay na panel para doon is full page spread. Mag-iiba yung reading experience. So pag nagdadagdag ka, i-even out mo din sa ibang pages, ano? Yun, sa storyboard pa lang. Iba pa yung pag magdadagdag ka na after na ma-ink. Pero mostly pag naman, na storyboard ko na, tapos okay na sa kay Bambi, medyo rare na yung binabago ko. Kasi nga, parang mahirap din kasi dahil yung schedule namin, nagagawa ko lang yung Cristobal, yung mga comics namin kapag may free time. Kasi may day jobs din kami. So kapag masyado kong binabago, parang naapektuhan kasi yung yung unang pages. Dahil nga, kaya every time before I start, tinitingnan ko siya lahat muna uli. Tapos binabasa ko yung script bago ko siya i-drawing ulit. Minsan, before I stop na mag-concentrate muna dun sa other deadlines, I make sure na naka-thumbnails na lahat. Pero yung titigil ako like 2-3 pages na naka-pencil layout na dun sa actual page. So, para yun nga, napacheck ko na kay Bambi yun. Kumbaga yun nga. Pero rough lang kung how it will look. Tapos, at least kapag tinuloy ko, hindi ko, ang pinaka-warm up ko, gagawa ko ng additional 2 na thumbnail na draft pages. Tapos yung mga previously na doon ko na. Ini-ink ko na yung fina-finalize ko na. So, para pag tumigil man ako, alam ko na, okay, magkakasunod to. Tama naman yung nito. Wala namang nagbago. Nakurious tuloy ako itsura ng thumbnails. Meron kayong naka-ready dyan? Thumbnails? Teka, tingnan ko kung paano. Kasi yun nga, minsan piniprint ko lang siya sa maliliit na pages. Tapos, sa trad or sa sa digital? Yung pinaka thumbnails, trad ko ginagawa. Tapos kapag na digital na, yung kapag yung final sabihin natin yung nililayout ko na sa page. It starts out like eto, gumagawa muna ako ng as a storyboard talaga na pero sobrang lang, like para lang ma-explain ko kay Bami, ito yung discarding gagawin ko sa page. Kahit na medyo hindi niya naiintindihan kasi talaga mga bilog-bilog lang. Pero at least nakikita niya, okay, sige. Tapos, may 6 cents dapat kayo sa inyong dalawa, no? Paano yung sa inyo, Ma'am Bambi, yung gaano ka-detailed yung ginagawa sa script nyo? Kasi pag nagko-collab tayo, ako may experience ako sa clients, parang sa akin, for example, mas komportable ako na very loose yung script, tapos open to interpretation ng yung
drawings, yung facial expressions. Paano nyo po prepare yung sa inyo? Ganun din. Kasi hindi ako katulad ng like yung mga Neil Gaiman, Alan Moore style na talagang talagang pati yung kahit yung speck ng dust may nung dati nung Questor days, dahil mas madugo yung deadline ng pag-produce namin ng manga, monthly dapat may nilalabas ka. Stanley method yung ginagamit ko. As in, parang outline lang talaga. So, binibigay ko sa mga artist, tapos bahala na sila. Tapos, yun nga, like Stanley, pag nagawa na nila, tsaka ako ginalagyan ng dialogue. Oo. So, nung Questor days. Pero ngayon na, itong mga indie produce namin, nag-shift ako sa screenplay style. So, may software akong ginagamit na fina-format niya sa screenplay. So, ang mangyayari lang is general scene directions. Kung yun nga, umaga ba o gabi. Tapos, ano yung setting. So, kunyari, bahay kubo. Tapos, enter si ganitong character. So, very loose din. So, yung panel breakdowns nun, siya na yung bahala. Panel breakdown, page breakdown. Siya na yung bahala. Yeah, kasi yun nga. Kasi gusto ko din nga na collaborative effort. Gusto ko may input siya. Kasi, kumbaga, siya yung director ng movie. If this were a movie, siya yung director. Sabi nga ng mga bata, let him cook. Exactly. So, although minsan, kung may specific akong gustong mangyari na hindi niya na-discartehan, pinapa-revise ko yung scene. But as far as yung paneling and page breakdowns, sarang sa kanya na lahat yun. Yung mga stuff lang na nangyayari sa scene minsan. Kasi lalo na if it's important dun sa continuity ng story. Ayun. Question naman kay Sir Roland, ano yung influences niyo sa drawing? Kasi ako fan ako nung yung mismong paneling, bukod dun sa line art sa drawing, yung paneling yung pinaka nag-stand out sa akin. May inspiration ba kayo behind those? In terms of yung process o yung art style? Yung paneling mismo. Yung paneling mismo. Gaya na sabi ko kanina, mas influence ako ng manga, yung pag-storytelling ng manga. And ang pinaka, in terms of yung pag-flow ng paneling, kay Akira Toriyama. Ako, hindi ako nangungulit. Golden Rule? Yung ganon? Kisho Tenketsu, yung mga ganon? Hindi naman. More or less, parang natuwa kasi ako sa kanya is yung flow ng movements from panel to panel. So, yun ang inaano ko talaga, pino-focusan ko pag gumagawa ko ng panels is, yun nga, kahit without words, mababasa mo na, yung flow ng story, kahit hindi mo kailangan ng words, yun doon ako talaga nakafocus. Not unless, sinasadya ko na medyo ma-confuse talaga yung reader kasi, mini-mislead mo sila. Kasama dun sa ng character. Kasama dun sa how yung yung mood ng character at that time. Kung talagang like yung mga dream sequences sa Banahaw, talagang sinasadya ko siya as magulo lang talaga. So yun. So basically yun, more or less I'm more influenced ng mga manga comics. Nakatulong na din na dahil medyo maging matagal kami as a letterer for Seven Seas Manga. So ang dami kong na-handle na mga comics from them na in a way siguro yun nga, hindi mo iniisip pero kumbaga na-absorb mo. Nag-ano na siya, parang muscle memory ng utak ko. Kahit hindi mo siya dinodrawing, pero yung how yung yung diskarte nila doon sa scene, kumbaga na-absorb mo din.
So, naalala ko yung mga nagle-letter ka. Nakikita ko kayo nakikredit lagi eh. Ang pinaka siguro ang pinakamalaking naging ko for the job is nakapagletra ako ng Berserk. Medyo Dark Horse? Yes. Yes, under Dark Horse. Under Dark Horse sa lettering lang naman. So, ayun. Pero, syempre, habang nagle-letra ka, naaral mo din kahit paano paano naging diskarte ni Master Kentaro Miura, yung storytelling niya. Kaya pati yung manga, no? Sa pagle-letter, iba ang rules ng manga sa Western? Medyo iba. Kasi basically, left to right. Foremost, left to right. Kasi vertical, horizontal. Tapos, yung depende sa house style ng publisher, kung gusto nila papalitan lahat ng SFX or lalagyan lang nila ng subtitles. Sa Berserk kasi naka-Japanese pa rin siya tapos naka-asterisk. If I remember for Berserk, ang gusto nila parang footnotes lang. Tapos ang pinapalitan lang is yung mga nasa balloon. So yung mga SFXs na yung mag-shout, yun lang nila pinapayagan na palitan. Manga kasi yung SFX minsan parang part ng art eh. So, meron din siya, yun nga, may kino-convey din siyang mood eh. So, may publishers na ayaw nilang papalitan yung Japanese. Yun nga, yun sa Berserk, nag-specify sila na parang footnote lang. Minsan nga, sa manga, kahit di mo alam yung sinasabi, parang alam mo yung tunog na lumalabas eh. Oo. Sa translation may parang naka-asterisk na lang yung translation eh. Hindi na rin nila binabago. Wala lang. Hello, palabas pa ako. Oo, maingay. Nasa bus ka ba? MRT. MRT. Ayun po, may tanong si Sir John Brian Legaspi. May comics din po ba kayo sa webcom.ph? Unfortunately, wala. Pero yung preview ng Carnal Banahaw, saka preview ng mga Dubiduas, Carnal Case, nasa Penlab. Penlab lahat, no? Exclusive doon? Hindi naman exclusive. Hindi. Siguro wala lang kami. Wala lang kaming time. Mag-upload sa marami. So, oo nga, may ganun din tayo sa indie. Hindi lahat ng website ma-uploadan mo kasi i-reformat mo siya lahat sa Lalo ngayon, may webtoon format tsaka may yung comic format. Nagbabalak din kayo mag-venture doon yung sa ganung format, yung pang mobile? Sa ngayon, hindi. Wag na. Ayun na, parang medyo magulo. Nagtrabaho. Saka medyo hectic din yata ang scheduling pagdating dun no? Na, weekly? Weekly ba yun? Karaniwan weekly siya. And sabi ni Marco OG, importante din po ang mga letters. Without letters, there is no story. Yes. Pero kung kaya mo without letters, ibang flexible. Kasi may mga silent comics na very powerful din. Actually, yun nga, comics is a marriage of images and text. Pero, ang magdadala niyan is yung images. So, sabi nga sorry, I forgot his name, pero yung gumawa nung The Magic Page, sabi niya, kapag you go through the book,
tapos tinignan mo lang yung pictures, pero nakaintindihan mo yung story, you've done your job as a comic book creator. So, yung text, more of like a guide lang. Guide lang siya to flesh out the story. At the same time, bakit importante ang lettering? Kasi ang function ng lettering sa comics is i-guide niya yung mata ng reader kung paano yung flow from one panel to the next page. So, hindi lang basta-basta isasalpa ko yung text dito, isasalpa ko yung text ko dyan. So, mas hindi nakagitna yung mga gano'n. Oo, di ba? Kasi, di ba? Ang tawag natin is flow and direction. Kasi hindi din basta gumagawa ng panels eh. Dapat yung panels nag-flow, naglaano yung mata mo. So that's what yung letters are for. So if there are beginning... Madaming na-over. Ayun nga. If there are beginner comic book creators, so they have to look into then yung mga technical stuff like this. Hindi lang yung basta drawing ng drawing. Usually, dapat kahit na thumbnail pa lang kayo, nilalagay mo na kung saan yung areas na na lalagyan mo ng text. Kasi yun nga, minsan sa sobrang yun, natuwa ka dun sa panel, binlow up mo yung minsan may mga natatakpan. And necessary yung... Ay, may dialogue pala dito. Guilty ako. Okay, sobra yung dialogue doon, tapos kailangan mo i-chop. May mga yun. Na-enjoy ko rin yung letter. Ayaw mo din naman din kasi yung readers na masyadong yung baga, tawag dito, maano doon sa text na, oops, ang dami. Ayan nga. Kaya minsan maganda ay happy-happy. Balance siya talaga nung drawings siya ng letters. Ang dami kasi na-overwhelm yung pag sobrang daming text. Pero ayun nga, may naalala lang ako, ask ko yung opinion nyo regarding doon. May pinost si Toto like 2 to 3 weeks ago, yung may mga comics na tendency nila is mag-info dump into sa first issues yung buong lore ng book. Ano yung masasabi nyo tungkol doon? Like, kung tatingin nyo ba yun yung tama or dapat ba natin baguhin? Kasi may balance din siya nung yung pag-keep ng attention ng readers eh. For me, yun nga, gaya naman din, it depends kung ano yung genre nung comics na gusto mong yung ginagawa mong comics. There is a way kasi na hindi naman info dump, yung basta maano mo yung yung pinaka-important aspects ng story. I guess ang pinaka-ano ko is yung mga how Pixar does it. Na enough lang. Montage. Oo, yung mga montages. Enough lang to explain yung sino yung heroes mo. Ano yung challenges na gusto nila, na kailangan nila i-overcome. And then, medyo later, ano yung kalaban, diba? Pwede mong bigyan lang autism kasi pero mas maganda may later pa kasi ibibigyan ng world mo. Ang magandang example niyan sa Pixar, yung Up. Di ba yung umpisa na story lang nilang mag-asawa? So in that way, na-build mo yung characters, na-build mo yung world ng Up. In that ilang minutes lang, 2 minutes lang, or something na that sequence, alam mo na yung story ng matanda. Diba? Then they started, bata pa, diba? Hindi siya style ng Filipino drama na style, bata na nagsimula. So, tagal naman tayo yung bata. Like,
parang tinitimpla din yung pagsuspoon feed ng information. Tsaka yung pag-i-imply lang. Kasi yung mga readers naman, pag ako, or for example, pag nagbabasa ako, ayoko yung sinasabi ba? Yung parang, kailangan i-intro lagi. Parang implied na from yung dating scene. Yun din ang one thing na natutunan namin from manga as opposed to Western comics. Kasi dahil yung manga continuous, hindi siya laging info dump. Dapat by volume 5, 6, kilala mo na itong mga to, alam mo na yung ginagalawan nilang world. As opposed to yung sa American comics, kasi every issue parang nagkaka-responsibility yung creators na what if ngayon lang nabasa to. So each and every time, sasabihin na may adamantium plus si Wolverine, kahit, for all the readers, alam na natin yun, parang may mention siya. Kasi may possibility na ngayon lang niya nabili yung comics na yun. Tsaka hindi rin nakatulong sa Western comics na nagre-reboot eh. So, pag kunyari, akala mo alam mo na, biglang hindi pala, iba palang version na naman yun. So, kailangan nila i-preface bawat issue nila na iba ito. Ito yung rules ng world na to. Yung mga ganun. May Earth 125 na, Earth 999, Earth 888, mga ganyan. May iba na iterations ng same characters. Every time na magbabago ng writer, minsan ayaw niya yung ginawa niya ng previous writer. Kapag ko yung character na to, ayaw ko eh. Parang so parang laging nag-review. Parang nagkakaroon na nga ng character fatigue. Oo. Ayun ang sa Western kasi mga IP yung nila eh. Binibenta. Sa manga, laging bagong story dapat. Tsaka to add lang din about yung pag ng first issue. Ako feeling ko, ang natutunan ko recently, yung pag-develop ng parang money shot sa certain page or panel. Pag feeling ko kasi pag na-establish mo na yung money shot na yun, parang doon mo na doon mo na ma-showcase yung buong nung kwento. Ang tawag ko doon reward panel. Parang nalagay ka na maliliit na panels papunta doon. Yeah, so parang yun reward, money shot, parang yung pinaka parang pinaka main panel mo leading to that, yung pinaka parang may konting direction na pupuntahan, and then parang isang panel na nandun lahat yung surprises and other elements na magandang maipakita sa reader, parang gano'n. So simple lang yung ganung pero diba, ang powerful din ng ganung approach. Kasi may tendency na, kunyari, magaling ka mag-drawing. Ang tendency mo is lahat ng panels mo money shot, di ba? Ganun din. Hindi din ganun kaganda. Di ba? Medyo jarring din naman, di ba? Lahat may action. May rule nga din, di ba? One panel, one action. So yan, ang dami nga nating unwritten rules. Baka nagiging masyadong technical na tayo sa natin. Kasi yun, you have to give the reader a chance to breathe. So dapat may mga quiet scenes, hindi pwedeng money shot palagi. And going back dun sa info dump, while yung personal preference ko as a reader nga is more of yung parang pixel style, there is a way na may immerse mo sa world without info dumping. On the other hand, I'm sure may readers na gusto na alam mo ba? Diba? I'm sure there are. Lalo na if siguro yung genre is fantasy. Lalo na kung yung hilig mo yung role-playing, diba, mga games. Kasi diba, world building. Kasi kung mahilig ka sa games na yun, tapos mahilig ka sa comics, for the nature of those games, diba, before it start, binibigay sa'yo lahat ng info. So I suppose,
baka may preference ka rin sa mga comics na gano'n. Na infodump sa umpisa. Ayun din sa atin yung mabalik tayo dun sa comic news. Since sa atin may pre-established ng may Philippine folklore tayo. Gaano kalaking inspiration yun dun sa sa Carnal Banahaw? Ang inspiration ko sa Carnal Banahaw and Carnal Tales is yung mga stories na narinig ng bata ko. Kasi every summer dati, dinadala kami sa Lindiw, Laguna. May bahay din yung lola ko. So, at the time, kasi pag sinabi mong probinsya talaga. Walang TV. Siyempre, wala pang internet noon. Yun lang. Kwentuhan lang. And then, mapapansin mo, yung folklore is, may tawag parang part ng reality nila Like, nung bata ko, may nagsasabi, huwag ka dadaan dyan kasi may nakatarang aswang. Totoo yata Ako medyo naniniwala na ako. Hindi ko na alam kung diba, parang part ng reality nila. Diba? Kasi parang everything ata parang everything ata may story dun Lahat ng parang lahat na pwede mo makita, let's say, for example. Ayun, tapos pag nagkakasakit ka, naglalag kasi ako sa nakulam ka. Diba? So, parang ang first instinct is not to bring you to the hospital. Dadalhin ka sa albularyo. Diba? So, it's not parang there was a time na hindi fictional mga stuff na to, hindi siya stuff of fiction. Kasama siya sa buhay ng tao. So parang I wanted to evoke yung ganong klase na rural folklore natin. So, sana umabot sa point na yung ma-integrate natin siya sa media natin. Kasi may parang sa ibang cultures, no? Like, kunyari, sa Norse mythology na lalagay nila na na laging yun, tas iba-ibang twist. Ang feel ko iba sa atin, yun nga, kada region, iba yung paniniwala Actually, ang maganda nga sana hindi na tayo masyadong maging, siguro anong word ba? Yun nga, mag-gatekeep dito sa original kasi parang mawawala yung exploration ng nung lore. For example, yung pag nagtano ka ng say manananggal. So pag masyado kasing pinupush na dapat ito lang yung kwento niyan, ito lang yung lore niya. So hindi mag-evolve yung hindi mag-evolve yung folklore or yung mythology. So hanggang doon na lang siya. So paulit-ulit lang yun lagi. So hindi magsasawa ka rin siyang gamitin as as your makakasawa rin siyang gamitin as part of your story or gamitin siya sa basis din ng kwento. So maganda magkaroon din sana ng ma-allow din sana na magkaroon ng freedom din to explore pa yung mga lore na yun. For example, mga tikpa lang. Kaya lang din na magkaroon ng iterations yan. Hindi naman kailangan based sa childhood childhood di ba? Magkaroon ng creative license. Pero ako pag nabasa ko na yung one iteration, pag walang bago, medyo na ako. Lalo na pag nilalagay na lang. Kumbaga parang kesyo baka kesyo ma-offend yung mga ninuno kasi ganito. Parang feeling ko hindi naman ganun yung case. Parang gagawan mo ng more color yung Okay, Mick. So, syempre, magiging careful ka pa rin dun sa pag-portray. Parang, for sure, meron namang kaakibat na yan, di ba? Research another, pero diba? Yes. Kasi, kunyari tayo, di ba? Pag ginagawan ng kunyari, may mga Amerikano,
ng comics yung culture natin tapos inaccurate, di ba may natitrade tayo. Meron pa rin internal iba-ibang region nga, baka yun lang. Oo. At saka meron pa rin parang ng research pero di ba, at least may freedom pa rin. It has to be lalabas yan malalaman ng readers kapag invento mo lang. Kapag dapat may root ka sa research. Kahit na may creative license ka, dapat alam mo kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung kinikwento mo. Diba? And then, aside from research, dapat may respect din sa material. Ating ko yun lang talaga. Yung diba? Kasi makikita din ng readers yun, ng viewers, na, diba? This is, for example, diba nung ni-reboot ni Michael Bay yung Transformers, it came to a point na ang daming nagalit. Kasi hindi niya masyadong alam yung material. And kahit siya, i-admit niya yun sa mga interviews na hindi niya alam yung material. Wala siyang respect sa material kasi toys lang. Baka kasi yung tingin niya, ano to movie about toys, di ba? So lumalabas. Lalabas yun sa gawa mo. Oo, lalabas at lalabas yun. Oo. Baka kaya yun nga yung ano ko. Okay, guilty nga ako doon. Pag nararamdaman kong nandun lang for show, medyo na ano ako. Nararamdaman ko pag-research Oo. Lalabas na pilit lang. Na parang naglagay lang ako ng story element na to. Kasi uso Diba? Pero kasi ang ano rin ang tingin ko rin sa atin, although may written na na may text, pwede mo siya i-research na gano'n. Pero sa atin, mas word of mouth siya no? Tayo. Tapos syempre sa media, parang naka-average na lang yung binibigay sa atin kaya sa movies. Okay. Kaya ako personally, mas mas nakikinig ako ngayon ng mga podcast. Kasi siya laging iba Akala mo, alam mo na, biglang iba rin yung bigay. Although, may mga iba naman na successful na gaya ng sinasabi ni Nick, yung creative license pagdating doon sa culture, sa natin, sa mga folklore natin. I think, like yung kay Sir Arnold Aren na yung treatment niya doon sa mythology class, doon sa mga diba? Iba yung style niya doon. Yung kay Miss Katrina Olan, yung tablay niya, ginawa niya make yung mga yung folklore natin. So, may mga successful naman na tayo dito, na nabibigyan nila ng creative license yung mga folklore natin. And yun nga, isa 13, di ba? Namatay yung White Lady. Medyo na Pero yun nga, yun yung hook ng 13. Ako na namatay yung White Lady. Okay, sige. Di ba? Ayun nga, baka yun yung secret. Research and respect nga, sabi ni Marco Oji. Yes. Research and respect. Oo. Tsaka parang learn to know the rules before you break them. Parang gano'n. At least alamin mo muna yung kung ano yung source mo, yung follow the rules bago mo siya i-break, bago mo siya diba? Karoon ka na siya ang dami rin dyan kasi since hindi nga tayo, akala natin kahit ano talaga pwede. So madali gumawa, tapos hindi natin alam, ayun nga, may mga nag-aalaga nung gano'n, ng culture na gano'n. Tapos hindi mo pwede basta-basta gawan lang ng story. Ayun. Bale, itong story nyo po, since na siya, 6 issues, ilan ang plano nyo? Yung kabuuan niya? 6 issues 6 issues na, tapos na talaga ito? Tatlo pa lang yung lalabas. Tapos yung 4th niya sa December. And then yung last 2 would be next year na.
Tuloy-tuloy. So parang kayo, serial kayo. Sana. Pero it's written up until the end. And na yung issue 6. Ang dami pa namang events. Tapos, ang dami rin events ng mga events na to, no? And here's to hoping na maayos yung events in next year. Saka sana hindi mo na mag-fatigue yung mga tao. Ayun din. Oo nga. Ito nga, nalilito ako sa Comiket Mas tsaka sa Paskomiket eh. Ano ba yung this weekend? Kami din. This weekend. Paskomiket. Paskomiket ito. Paskomiket Mas yung All Comics event. December. Nalilito pa rin ako. Hindi ko maano. Pros and cons ng ano. Ano yan, Mick? Bakit di na lang winter comic? Parang medyo... wala nga tayong winter, di ba, na-criticize? Hindi naman tayo winter. Ano nga pala yun? Baka sabihin masyado tayo. Magalita ka ni Sir Jerry. Hindi nga pala, sorry. Susunod Paskomiket Mas na yan. Nagsama na. Pero ano nga, initiative din ng Comiket na may all comic event na yung Comiket Mas yun no? Comiket Mas. Oo. So, sana maging successful kasi nga parang first nila na magkakaroon ng all comics. Si Comiket? Si Comiket. In recent times, so medyo kumukunti na nga tayo dun. So maganda rin na ano. Ako napuno. Di ba? Napuno natin. Ay, andun din pala ako. Oo nga. Kasali mo naman. Sa November o December? Sa December. Yung sa All Comics. Bumalik din. Ako ulit eh. Kaya kasama ka dun sa poster, di ba? Ay, yun nga. Yung poster na yun, yung para sa event na wala ako. Ano ba? Hindi ko na magkatabi. Sabi ni Gian, magkatabi tayo nun. Sino katabi mo nun, Gian? Sa next weekend? Sa itong weekend na to? Nahihilo pa rin ako sa mga events. Masyado nang madami. Ayun. Si Mel hindi na dumating. Nasa biyahe din. Ano pa rin ako, naabutan na rin ako kasi grabe Christmas rush ang aga. Sobrang sinisimulan na nga. Saka may pakain din kasi sa office. Miss Bambi and Sir Olan, may gusto pa kayo i-discuss? May mga hot take ba kayo sa comics? Na kailangan nila pa sa ayun ang magandang ma-absorb. Time eh, di ba? Tuwing bago mag-event, doon tayo nag-aaway-aaway bigla. Nagkakaroon, no? Ayun. Lagi naman meron yan. Ay, yata ngayon, isip na may mga nagko-complain na bakit yung mga cons this year pakit pagka-organize. Oo nga. Feel ko ganun talaga. Dumadami yung cons tapos yung mga exhibitor hindi mauubos, di ba? So kahit kung ikaw organizer para kahit anong event na lang, meron at meron kang makukuha. So siguro ano lang din yung mga exhibitor. Ako, personally, piliin mo lang din yung mga events na pupuntahan mo. Kasi pag lahat pinupuntahan mo, anong nangyayari? Yung mga yung mga bumibili sa'yo, napabalik kasi alam nilang meron ka pa. Ayun na. Start na po tayo. Di ba? Gusto ko lang sabihin na good job kay Kong and me kasi kahit na nasa biyahe ako kikilos pa rin yung IKB.
Basa ng kilig-kilig ko, Mel. Hindi ko alam gagawa. Sige lang. Ituloy nyo lang. So, pinag-uusapan nyo yung sa event, di ba? Yan, promote natin yung comics. So, Comiket bukas. Naliligaw ng... Comiket. Pas Comiket. So, Oo. Nandun kayo, Miss Bambi sa Sir Olan, no? Sa Comiket. Sa Comiket Mas, yung December. Yung all comics. Kasi, speaking of events, parang napansin namin sa age namin, parang hindi na namin kaya yung parang every week meron. Di ba last week, meron kami dun sa Manipap. Kaya pinili na lang namin, December na lang. Skip na lang muna natin kung November ng Comic-Con. Galingan nyo, guys. May inaano si Gian na kwento about Cebu. Ay, mahaba-habang kwento yan. Wala ako doon. Kwento nyo naman. Backstage na. Ayoko na rin magkwento. Hindi naman ako taga Cebu eh. Para sa lahat. Nakita akong pictures eh. Nakita nyo naman yung mga memes at nabasa nyo na. Di ba, umabot siya ng Empire. Umabot siya ng Empire. Ganun. Ganun tayo nagkakakuha ng mainstream attention pag mga ganyan, yung mga negative. Sadly. Para mas mabilis ma-pick up pag puro negative. Oo, sadly. Ito sa challenge. Yan nga, kasi nga yung event na yung area ng event is mahirap din talaga yung hindi siya accessible. Tapos for us na mga exhibitors doon, nahirapan kami maghanap ng makakainan. Tapos syempre, bumahe kayo, di ba? Supposedly kasi dapat merong kasabay event na food. Puro coffee lang. Butas bitukan nyo doon na puro coffee. Hindi namin sure kung bakit nawala yung mga nag-offer ng meals. Kasi dun sa event page, parang may nakalagay naman na exhibitor. Parang dapat may market na darating. Tapos, on the event, ayun, puro kape. Ayan. Natatake for granted na itong mga organizer, yung mga exhibitor. Kasi lagi tayo dyan. Tapos yun ang disadvantage din. Kapag yung event mo, wala sa mall. Kasi sa mall, syempre may mga fast food, may food court. Madaling makakuha ng pagkain. So, ang nangyari sa Cebu, gutom lahat. So, pagkain lang pala yung problema doon sa Cebu? Sa Cebu, nag-grab na lang ng mga pagkain. Kasi wala kang pamibilan. Naalala ko kasi sige. Cebuano, wala pala siya commute. So, hindi ko siya aralan ng jeep. Baka kaya din factor siya sa low turnout. As in general o yung sa area nyo lang? Doon sa yung event hall mismo. Hindi siya accessible sa commuter friendly. Kailangan doon sasadyain mo siya. So, either taxi, kotse. Kaya yung casuals, yun ang nabawas sa parang sa mga mall, di ba? Parang mas maraming casual. Curious sila. Curious lang. Nadaan sila kasi curious sila. Naalala ko nga yung mga napadaan lang sa mall, di ba? Yung Comic-Con 2013-14, parang nag-civil war yung mga komikero dahil nga nahiwalay yung Indie Tiangge. Ikaw yung isa sa mga nagreklamo dun eh. Hindi ko i-deny pero bati naman na lahat ngayon.
hiwalay na venue? Wala pa kasi. Hindi naman. Nakahiwalay na hall lang. Yung papunta. Alam nyo naman, bata, mapusok. Medyo ano ka. Sorry, Comic-Con. Pero to be fair, marami naman na buong friendships dun sa ano. Oo. Ayun nga. Kaibigan na natin yung mga ano. Dami mga, kasi di ba parang nagkakahiyaan na nga lang before, tapos parang yung Changi yung nag-bridge together din sa ano, sa mga komikero. Tsaka nagkakahiyaan lang pala sa umpisa. Nag-ano rin, bayanihan din. Di ba, nakita ko nga sa Galit Fest, di ba, sila yung gumawa ng signages nila. Yung hashtag. Sa Hindi Changgino, nagkusa kami nag-effort kami. Na ayaw namin tsaka nag-ano din, nag-ano din ng strategy for para nag-ano din ng strategy for all artists na parang yung pupunta ka sa main hall to magpa-advertise ka doon, tapos kung may papasabay, din nila hanggang sa ma-direct na lahat ng mga tao dun sa Changi na nag-work din. No, pero sabi ko nga, at least, ano lang, siguro mga few lessons lang din kung ganun nga yung magiging. Sabi nga namin, kung ang magandang kinalabasan ng Galit Fest is yung camaraderie, yung community. Hindi pa rin. Kasi yung effort nung Cebuano artist na yun na talagang gumawa sila ng signages to say na, uy, mga kanila nandito. Tapos may mga nagbigay na mga food. Yes. Last day may nagpa-pizza. Tapos kasi parang nag-guilty kasi sila because, siyempre, di ba, alam mo naman Filipino hospitality, di ba? So, parang they felt na sila yung host. So, at the end of the event, talagang pinamimigay na nila yung stickers nila. Kahit na sinasabi nila, wala silang kita. Hindi sila, parang as an apology, they were giving yung merch nila, tapos nalilibre na sila ng food. Yung ganun. Nabigay sila ng lechon nung sa ano. Grabe naman. Mahirap yata ipag-grabe yun. Bilib na ako konti na lang bilib na ako May kasamang kanin ito dapat. Okay lang, kaya tayo sa pizza. Mahirap yung ano. Ay, please pala to si Kong. Mahirap palang pasayahin tong si paring kong natin. Magre-reklamo ako nun. Parang nung nagreklamo ko nung Comic-Con. Joke lang. Okay. Ganun talaga. Growing pains yun. So kung may mga organizer na nanonood, parang if we can have a piece of advice, sana as much as possible, huwag niyo naman hiwa-hiwalayin yung mga artists. At saka if you have activities, huwag niyong hiwala yung artist alley. Oo, tama. Diba, ang nagiging criticism ng artist community, parang naka-hurt sila kasi parang in their terms, afterthought na lang yung artist basta lang masabi na may artist alley. So, as a form of support, sana as much as possible, nandun sa main activity area. Kasi as it is, konti lang yung nakakaalam ng local artist Oo. So, para makakap namin yung casuals na nagpupunta sa activity area, kailangan namin ng visibility din. And that's something that event organizers can do for us. Yeah. Ano rin wala ring equal na hindi mo pwedeng equal treatment lang lahat kasi may mga klase ng exhibitor na mas kailangan ng visibility, di ba? May ganun din. Oo. Ayun. Okay. Parang nung sa Toycon. Nandun ba kayo nung Toycon? Kasi sobrang sikip nung sobrang sikip nung table siya, hindi siya booth kasi nasanay tayo na yung kapag sa Toycon booth. Tapos nagulat ako nung
Oo, nung last Toy-Con, tapos natatabunan pa nung mga Japanese, J-pop dun sa harap. Sabi ko, wala na, hindi na kami napansin. Mahal pa naman nung table. Hindi, yun nga. Nandiyan na rin naman tayo. Tanong natin, kayo ba, tatingin nyo dapat naka-section yung mga comics? Magkakasama lang tayo sa isang area. Kunyari, isang Comiket. Diba yung Comiket kasi marami na rin original art tsaka fan art, naghalo-halo. Tapos yung comics, medyo nalulubog. Sa tingin nyo makakatulong ba pag nasa isang section na lang tayo lahat? Tingin ko, sige ako nang sumagot. Sige. Tingin ko mas magandang magkakasama, pero doon naman sa accessible. Kasi parang halimbawa sa Raon, lahat ng bilihan ng mga electronics iisa lang. Alam mo na, sa Gilmore, lahat ng bilihan ng computer doon lang. Sa Dangwa, lahat ng bilihan ng bulaklak doon lang. So, ang mga tao, kung nangangailangan sila, pupunta lang talaga sila doon sa area na yon. Hindi yung kalat-kalat. Ang problema nga doon, paano kumupunta yung mga tao sa Comiket para sa merch? Hindi na tayo pupuntahan. Well, hindi, pupunta sila kapag gusto lang nila ng comics. May mga nangyayari kasi. Tapos nilangaw tayo lahat, no? Kasalanan mo may nangyayari. Ganda sila lahat sa Maganda. Medyo tampo ko. Ang layo ko sa inyo lahat eh. Agree ako kay Mel na okay lang mas may positive kasi na magkasama kayo. Siyempre, lalo na yung mga sticker natin is yung mga kabataan, medyo mas bata na sa atin. Medyo masaya makipag-usap. So, nakakilala ka ng bago. Tapos may mga instances din na, okay, stickers ang hinahanap nila. Pero nakita nila, may comics. So, minsan, kahit mahaba yung pila mo doon sa seller. Yung mga na pupunta sa tapat mo na hindi naman target is comics. Nakikita lang. Minsan, nagiging maasa ka doon sa off chance na mangyari yun. Kaya yun, may positive din naman. May pros and cons. Pero yun nga, ang pinakamaganda nga doon is yun nga, visibility, gaya na sinasabi nyo, na yung pag-promote mo, pantay-pantay. Diba? Hindi lang yung kung sinong or kung sino. Ang hirap eh. Kung ako yung organizer, kung gusto ko ng... Pero yun nga, diba? Mahirap din eh. Hindi mo rin naman mapupulis lahat kasi nung exhibitors mo eh. Pwede ka maglagay ng guidance rules. Hindi mo mapupulis lahat. Name drop. May pros and cons. May pros and cons. Kasi nga, okay sana yung sexually na sinasabi nyo as long as may visibility. Nakapilog mo. Pero hindi mo kasi natatanggal yung kunyari, kung ako doon, sticker lang ako eh. Ano ako sa sticker section? As opposed to kasali ng mix na sinasabi ni Olan, diba? May possibility na makikita yung product mo kasi katabi ko yung sticker na binibilan. So, parang medyo din. Mahirap desisyonan. Kailangan ng comics din ng nung yung mga merch din. Hatak talaga siya. Oo. Kasi kailangan mo ng bagong tao. Sila yung closest na Oo. Kasi kung tayo lang din yung magbibigay. Masaya din yun tayo lang. May mga, di ba na, events lang masaya na gano'n na chill. Tayo lang. Pero syempre, kailangan mo pa rin ng profit para mailabas mo yung mga susunod mong comics. Hindi tayo nabubusog sa kwentuhan. Hindi able to do that. Kailangan mo i-draw yung readership. Which means, kailangan mo lang yung
readers, di ba? So, di ba? Kunyari, sticker combi. Kaya ako, I'm not much into, hindi ko sinisalaan sa sticker combi. Sinasabi ko na. Kunyari ako, hindi ako masyadong ma-sticker. Bakit ako pupunta sa sticker combi? In the same way, Comic-Con, hindi si Comic-Con yung organization natin, Comic-Con in general, hindi ka comic person, bakit ka pupunta sa isang Comic-Con? Diba? So, parang, ang advantage ng mix is may expose one type of audience to another. And the possibility na ma-convert mo siya. Oo. Kasi sa amin, nangyayari yun eh. May nakakatabi kaming mga crafters, mga stickers, tapos sila mismo, curious sila. Tapos malalaman mo, ako sila, oh, this is my first comic. And in that way, naging gateway ka. And, diba, may possibility na maghahanap po sila ng iba. So balance talaga, no? Strategic placement lang din siguro. Strategic placement. Tama. Strategic. Doon sa madaling makita. Kasi, siyempre, dapat bumenta rin tayo. Yung lugi na nga tayo sa popularity nung ginagawa natin. Tapos lugi pa tayo sa accessibility. Di wala na talaga. Hirap? Kaya mahirap ding maging organizer kasi sila yung magdi-design niyan. Hindi maiwasan talaga silang mabatikos kahit na kasi can please everyone naman talaga. Yeah. Diba? Sa maisip nga ako yung Comic-Con dati napupuno yun na puro comics lang no. Pero ngayon inisip ko kaya ganun kasi 3 lang yung comic events. Kaya yung 3 yun, lahat ng comic artist talaga pinupuno yun. Ngayon every other month meron So, hindi lang every other month, every month. Every month. Pwede mo na nga full time kung kaya mo talaga Goals. Ayun nga, sabi ni Glenn, very toxic na trabaho ang organizer speaking from experience. Ayan, nakakaisa pa lang sa comics yang si Glenn pero suko na siya Toxic na talaga. Ano na yung event nila? Yung awat na. Comic Fest, tama. Yun, mahirap din yun kasi siya, 'di ba? Hindi siya yung sa mall. Parang nasanay na rin yung audiences natin sa mall lagi. Traffic. Pero kasi may may certain factor din kung bakit maganda ilagay din sa mall kasi parang mix yung tao, hindi naman yan lahat So para magandang outlet din yun to introduce yung craft mo din. Yun yata natural progression yata talaga na diba? Na dapat available siya na ganun. Yung walang entrance fee. Pero yun nga, sabi nga ni Kong, proper placement lang din talaga. Yun yung pinaka importante. Kung saan ka mailalagay ng ayos na makikita, yung may proper visibility din yung gawa. Balance lang din. Well, I think naman yan, lahat naman ng mga nag-events may lesson yan na natututunan. Unless ang mindset nila is more on kita lang talaga, mahirap yung mag-improve. Pero kung may passion din sa end nila, yung parang eagerness na yung event, di ba? Mag-i-improve yan for sure. Ayun. Lang, ano yung ma-advise nyo, Sir Olan and Bambi, regarding sa mga first-time comics creators na gustong sumali sa mga conventions? May mga tips ba kayong maibibigay sa kanila? Naghangsimil. Mga tips? Nasasali sa convention. Oo. Whether it's Comic-Con, Comic-Con, or any other event. Okay. Like in everything, patience. Kasi iba-ibang tao ang makakahalubilo mo. So, dahil tayo mismo yung kaharap,
Yung kung paano tayo makitungo sa kapag-tao, magiging reflective yun ang work mo eh. Lalo na kung starting ka, unfortunately, yun kapag sinabi nila na, ay, suplado pa ako pamilya. Diba? Parang may gano'n ng consumers eh. Ayan ang importante yan. Mabaho ng pagkain at tubig. Lechon. Hindi lechon, mahal yun. Lalo na times na kapag dinudumog ng tao, hindi mo na mamalaman. Good problem naman yun, yung dinudumog ng tao. It's a good problem to have. Kaya lang, afterwards, baka magsuffer ang health natin. Diba? So, dapat laging may pagkain at tubig. Minsan nga, toilet break ang hirap. Oo, si Toto hindi makakain. Diba? Lalo na pag bagisa, which is usually, di ba, bagisa lang si Toto, para talaga kailangan mo siyang dalahan ng pagkain, tubig, kape. Bilang natin alam kung paano yung toilet. Pero baka kailangan may mga runner na yung mga event. mga PA, may PA na. Sila bayaran para bumili-bili. And then, naalala ko rin kasi sa Comiket nun, di ba, yung hindi ka pwede basta-basta ipagpalit-palit yung ID. So, meron ako nakita mga nag-post na hindi sila na umihi buong araw. Grabe yun. Kawawa naman yung Huwag naman ganun. Magkaka-UTI kasi yan. Ano pa naman, bata pa naman yung events industry natin. Kahit sabihin mo, may 20 years na rin, di ba? Natututo pa rin tayo. Ay, huwag kayong masyadong ma-intimidate din sa organizers. Kasi mababait naman sila. So, kunyari, explain or ipagpaalam nyo ng mabuti, reason, papayag naman. May tanong si Reginald kaya, required po ba maligo bago pumunta ng cons? Free pass pa rin mga artist. Ay, nasa sa'yo yan. Kung Nakahiya. Oo. Kasi mamaya may magpa-picture sa inyo. So, pwedeng pa-picture. Tas kaya pala ayaw nang magpa-picture sa'yo. Maawa ka din sa mga... Ayan, as a goer, lagi akong nagbabaon ng pagkaya tubig kasi yung pera ko pang comics. Akala ko sasabihin ni Marco, as a con goer, mas gusto ko yung naliligo. Akala ko yun sabihin. Hindi pala. Okay. Ay, isa pang tipis, magdala ng panukle. Ayun, bariya, mga panukle. Medyo natuwa na ako na may Gcash tayo, no? Medyo na-rin. Oo, nakaluwag-luwag. Pero problema din sa mall minsan kasi wala yung signal. Wala. Pero ang isang tip na nalaman ko is kapag mabagal yung internet, pa-input mo yung number. Kasi mas mabilis daw i-process yun kesa sa QR code. Ganun. Okay. Good tip. Sa aircon? Number. Yung number ang i-input from GCash payment. Pero kung cash payment, syempre, magdala ng sukle. Saan ka maghahanap ng sukle? Magpabarya ka beforehand sa bangko o kaya sa mga gasoline station. Sana pwede credit card. Yung huling Comiket, ang daming amoy shawarma. Dati na yan, Comic-Con days pa lang, ganyan na ang flavor ng mga cons. Narinig mo ba yun, Reg? Shawarma flavor talaga ang cons natin. Grabe naman. Magdala tayo ng rice, ulam na. Yung burger flavor. Dapat kami ng cons natin. May pa yan, may variation pa yan kung chicken or beef. Idadagdag ko lang sa tip, dapat iplano nyo yung ano yung mga ibebenta nyo. Kasi yun nga, di ba? Kung kailan yung event, dapat plano mo na kung kailan mo nadalhin sa printer yung mga ibebenta mo. Kasi syempre,
hindi mo alam. Although may mga narinig ako dati, nagagawa nila, bukas yung event, ngayon pala, ngayon ginagawa the day before. Pero yun nga, siyempre, di ba? Kung napaplano mo yung pag-prepare mo, mas maganda sa para walang hassle. Meron nga, mismong araw, doon pala nagpa-print eh. Dadating after lunch mo. Tapos after lunch, pumupunta sa event. May mga ganun eh. Ang problema doon, kapag may mga typo, may mga maling pages. Okay lang yun. Okay lang yun kung hindi ka magrereklamo after nung event. Kung ginawa mo that, responsible ka din sa walang listiya. Walang listiya. Sa bad trip ka pa, wala kang benta, no? Yan, sa Mercury Drug League, nagreklamo sa school. Kahit hindi ka sinabi. Sige nga, grabe naman. Parang dito sa amin, yung mga Mercury, hindi ganyan. Magre-reklamo yung buntis na cashier. Eternally pregnant. Laging buntis eh. Okay lang yung mga pages may typo. Ay, ang dami kong ganyan, Marco. Collector's item lahat ng mga nire-release mo. Ayun. Ang bilis ng oras. 1 hour, 18 minutes na tayo. Ayun, i-wrap up na natin para sa mga nanonood. Thank you very much sa lahat ng mga nanonood sa Indie Comics Podcast. Ayun. So, final natin, i-promote na natin yung ngayon pala tayo magsisimula. Hindi. Kararating lang naman. So, promote natin yung saan namin makikita yung mga comics nyo, Miss Bambi and Sir Olan. So, yung hawak ni Roland, yung release namin nung Manipap. So, PM Comics by Imagination or yung Carnal Comics na page to order. Kasi for now, exclusive mula sa amin. So, makukuha lang. Kung hindi mo kami, or kung pupuntahan nyo kami sa events, like ito sa December sa ilalabas, bakit magandang puntahan kami sa events? Kasi yung mga package prices, events exclusive. So, ayan, kung kukunin nyo lahat, 1, 2, 3, naka-package price siya. Or 1, 2, 3, and 4, ibang package pa yun. So, during events namin i-offer. Ayun. So, i-PM nyo yung page Comics by Imagination or sa mga events. Ayan. So, Comic-Etmas sa December. Sabi ni Reginald Year, paglaki ko sana maging gwapo ako na creator gaya ni Boss Olan at Idol Taga-Ilog. Mukhang pang-hatak yun eh. Napaka-humble mo naman, Reg. Ganun yung pala yung secret ng imagination. Kailangan pogi pa rin. Kaya mabenta yung comics ni Kong eh. Pero mas mabenta yung comics ni Jermaine kapag nagbibenta si Jermaine agad yung nasusold out eh. Oo nga, siya naglalaro siya yung. Hello, Chocolate! Naglalaro siya Baldur's Gate. Ayun. Thank you everyone sa mga nanonood. Please follow Indie Comics Podcast. Kung nagugustuhan niyo itong mga content ng Indie Comics Podcast, mag-comment lang kayo sa YouTube channel namin kasi nakakatulong yun para mas maraming makanood. Share, like, subscribe. Nabati pa si Choknat. Okay, thank you everyone. Thank you. Thank you, Sir Olan, Sir Bambi. Salamat din. Thank you po. Kain na. Pag-vlog pa ako. Pindutin ko na end stream, Mel. Yes. Hindi ako marunong. Okay, sige. Pipindot lang, hindi. Bye. Encore.